to, tayo po ay panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin natin beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, Brother Benji Dorian. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal. Hallelujah. Tayo po magkaisa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah, dakilang Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus. Sa oras na ito, sa pangunat dalangin ng hinirang, huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa aking pagdadala na yung banal na mensahe, ikaw mahal po magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na paunawa ang bawat isa na narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway, di mo niya ng hadlang at pagkailangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minamahal. Balik na po kasi inyong mga upuan. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor Lina Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, baguhan, mga beloved visitors, our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. At baka yung iba po mimal nagtataka bakit Huwebes po yung ating gawain, hindi bukas, dahil nag-adjust po tayo ng gawain dahil sa Sunday, loobin ng mahal na Panginoon, kami po ay makiisa sa 21st Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary sa 13 Martires dahil kailangan yung presence naming mga prayer warriors. So, yun, nag-adjust tayo. So, ang ating pong celebration is on Saturday. Sa ganun din pong oras, mag-umpisa tayo ng alas 8, matapos tayo mga tanghali para maaga-aga din po yung aming pagbaba, minamahal, dahil hindi pa po namin alam yung 13 Martires na sa Cavite, malayo daw yun. Malayo daw yun from Manila, papunta Cavite. Malayo pa daw yun, minamahal, hahanapin pa namin. Baka maligaw pa kami, hindi pa natin alam ang anong mga protocols doon, strike to ba? So, ito, nagkaroon po tayo ng adjustment. Bukas may mga practice yata sa mga choirs para sa ating pong celebration din po dito sa Kawayan this coming Saturday. Amen. Kailangan din po natin mag-celebrate bago kami alis, minamahal, na ma-feel po natin na kaisa tayo. Dahil ang Kawayan ay hindi po mawawala, minamahal, sa history ng pag-akyat ng Bala Pastor. Dahil ito po ang pinakahuling krusada na ginawa ng Jesus Crusade, na nandito mismo ang buong pamilya ng ating Bala Pastor, nandito sa Bala Pastor, year 2000. Amen. A month before, o month of May, tapos pagkatapos noon,
nag-ayuno na pong malapastor ng 40 days. Pagka July 1, pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Napaka-importante po yung misyon na yan, naalalahanin po natin. Dahil yan po yung misyon na natupad ang ating pong logo, Jesus Miracle Crusade International Ministry. International dahil ang pangangaral ng Ebanghelyo hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Amen. So sa panahon na yan, minamahal, mahirap kayo magkrusada sa Middle East, ng mga Muslim countries. Hindi mo mapasok sa krusada yan. Pero dahil doon, siyempre, pumasok ang malapastor sa kampo ng mga Abu Sayyaf, mga Muslim, ang mga Abu Sayyaf ay mga Muslim extremist. So, involved. Kumbaga dalawang panampalataya ang na-involve doon. Ang panampalatayang Krisyano at ang pananampalatayang Islam. So, Christianity and Islam. So, pinanood talaga yun, minamahal. 3 months pa naman. No? Kung 3 days lang siguro, baka mairis, parang hindi mahalata. No? Hindi makapaghanda. Pero 3 months. Mayroon pang nangyayari na talagang parang kung isipin, imposibleng walang malaga sa amin kahit isa. Yung bombing, yung nagkaroon na ng bombing, pinaulanan na ng mga bala ng kanyon, hinulugan na ng mga bomba, nandyan yung mga tura-tura, nandyan yung mga helicopters, nandyan na yung mga 6x6, lahat, ilang batalyon ng mga sundalo nandoon, minamahal, talagang hinaluhog-hog yung buong kabundukan ng Sulo, talaga namang grabing gera yon. Pero lumabas po, minamahal, ang ating malapastor, tagumpay. Walang namatay sa mga sipadan hostages, buhay lahat. Buhay lahat ang Jesus Miracle Crusade, yung 13 na pumasok, mga missionaries, si malapastor, kasabang 12 prayer warriors. Doon na nagkaroon ng talagang pagdanak ng dugo. Noong bumaba ng malapastor, ayun na, nagkaroon ng news blackout. Dami na pong mga namatay. Pero nung nandun pang propeta ng Malapinon, nandyan ang pag-iingat ng Malapinon both sides. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi at that time, minamahal, ang ating pong gobyerno sa pamumuno ni President Erap Estrada ay nagkaroon po ng kaliwat kanang problema. Kalaban. Nandiyan yung Abu Sayyaf. Walang tigil sa pangingidnap. Nandiyan yung malaking puwersa ng MILF. So nagkaroon pa ng military assault din. Na-take over yung Kambosra, Kamabubukar. Nandiyan din yung MNLF. Nandiyan din yung napakalakas pa noon yung Communist Party of the Philippines, yung New People's Army. Nandiyan yung mga recruiter ng mga NDF. Talagang walang magawa, minimal. Hopeless na ang gobyerno noon. Hindi na alam kung sinong haharapin. Parang sa kapanahunan ni King Jehoshaphat. Sa kapanahunan ni King Jehoshaphat, nandyan yung Moabites, nandyan yung Amorites, iba't ibang mga tribo ang kalaban, lulusubin na sila, pero nag-intervene ang mahal na Panginoon, nangusap ang mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang propeta, at sinabi ni King Jehoshaphat, makinig kayo, O Hoda, magtiwala tayo sa Diyos at magtiwala din tayo sa kanyang propeta. Amen. Basahin nga natin yan.
sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Dito sa aklat ng ikalawang kronika, ang kabanata ay 20, ang talata po ay 20, ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, at sila'y nagsibangon maaga sa kinumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. Habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin niyo ako, O Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon yung Diyos at gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so that ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. So hindi lang po sa Diyos magtiwala, paniwalaan din po ang propeta ng Diyos. Amen. Dahil ang propeta ng Diyos ay mensahero ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. No, yan po yung trabaho, no? Yan po yung trabaho ng propeta. Siya po yung tagatanggap ng mensahe ng mahal na Panginoon. So sa ating kapanahunan, minamahal, ito po yung pandemic, nandito na po tayo. Hindi lang po, minamahal, ang problema ng ating Pangulo ay CPP, PNDF, o anumang mga grupo ng mga terorista, kundi problema din po itong COVID dahil ito ay pandemic, ibig sabihin worldwide, kasama na ang Pilipinas. Amen. So sa pandemic pa lang, sa virus pa lang, minamahal, ay talagang parang nagapos ang mga kamay ng mga pangulo ng mga bansa. Hindi nila alam kung anong gagawin. Oh? Nandyan yung ginamit ang kasundaluhan, kapulisan, pero hindi naman lang makikita saan ang kalaban. Nandoon sila nag-checkpoint sa mga checkpoint. Bakit doon ba sa checkpoint dumadaan yung virus? Paano kung hindi dadaan sa checkpoint? Kasi natatangay ng hangin yun. Amen. Paano kung mag-shortcut? Hindi talaga ma-control. Ang ma-control lang yung carrier, yung may yung mga tao. Pero wala pa naman yatang nahuli na sa checkpoint na carrier ng virus. Amen. Wala pa namang nahuli. Pero tuloy-tuloy yung pag-spread. Dahil tinatangay nga ito ng hangin, hindi natin alam kung saan nanggagaling. Everybody say, praise the Lord. Yan yung kalaban na hindi mo talaga makordon, hindi mo talaga siya maiwasan. No? Hindi mo siya maiwasan. So maiwasan mo lang yan kung fully protected ka sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan ang dahilan kung bakit minamahal ang ating po mga minamahal na mga doctors, mga nurse, mga healthcare workers, pag sila natatamaan, sila po'y humihingi ng prayers. Mostly, yung mga doktor, mga nurse, mga healthcare workers na nakakilala sa Jesus Miracle Crusade ng mga loved ones nila, doon po nila pinapadaan yung prayers dahil sila din ay nahahawaan. So ibig sabihin, sila ay naniniwala na mayroon talagang Diyos. Kaiba tayo sa mga bansa na talagang totally mga ateista. Wala po silang pagtitiwala sa Diyos, minamahal. No? So, pag once na hindi ka susunod,
talagang may parusang darating sa iyo. Oh. Halimbawa, hindi ka sumunod dahil may panampalataya ka sa malapo, hindi po nila maunawaan yun eh. Ha? Well, hindi nila maunawaan yun, yung tinatawag na religious reasons. No? Hindi nila maunawaan yun. Tayo lang po nakaunawa doon. Dahil sa 2 Korinto 4:4, binulagan sila sa Diyos ng sanlibutan ito. So hindi talaga nila maunawaan about spiritual matters. Amen. Ang naunawaan lang nila yung natural law. Pero yung spiritual law, wala po silang alam doon. Kasi ang mundo, minamahal, we are governed by 2 laws. Yung tinatawag na natural law, yung naturalism na sinasabi, yung nature, ganyan, naturalisa, law of nature na sinasabi, at yung tinatawag na spiritual law. Hindi naunawaan yan ng mga hindi naniniwala sa Diyos. So kung sabihin natin natural law, halimbawa, umuulan, tapos galing ka sa init, paulan ka, o sa natural law, bawal yun dahil masubo yung katawan mo. Magkaubo ka, magkalagnat ka, ganyan, manghina ka. Dahil karamihan niya mga halimbawa, galing nagplantsa, mainit yung katawan, galing nagplantsa, maya-maya naligo ka agad, magkaroon ng pasma yun. Manginginig yung katawan noon pag matagal na ginagawa yun. So, magkaroon ng effect yun. Mapapasma yung katawan mo. Yun yung tinatawag natural law. No? Pero pag sinabing spiritual law, hindi talaga maiiwasan, galing ka sa init, biglang bumagsak ang ulan, krusada, halimbawa nagbaba doon sa Luneta, ang init-init buong araw, biglang dumilim, biglang bumagsak ulan, naulan na lahat ng mga kapatiran. Walang nagkasakit dahil nandyan yung Diyos nag-iingat. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi ko nga kanina, hindi po manaunawaan yan ng mga unbelievers. Atin pong basahin. Dito sa 2 sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 4, ang talata po ay 4, ganito po nasasabi. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. In whom the God of this world, pansinin po natin yan, minamahal. Mayroon ba tayong monitor sa taas? In whom the God, small g, the God, yan po, tumutukoy po yan kay Satanas. Pag capital G, yung God na tinutukoy doon, yung Diyos na naglalang ng langit at lupa, the creator of the universe, ang Diyos na lumalang ng tao, lumalang sa lahat ng bagay. Pero yung God na sinasabi diyan, small g, in whom the God of this world, referring to Satan, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, sino si Kristo? Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita, should shine unto them. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So pag hindi po sila naliliwanagan, minamahal, hindi po nila naunawaan yon. No? So patuloy po tayong nangangaral. Ang ating pong mahal na pastor ay wala pong humpay sa panalangin, pag-ayuno. Mapapanood po natin yung kanya pong mga preachings sa YouTube. Kahit sa YouTube, minamahal, yung mga previous na mga preaching natin mahal na pastor, marami po nagpatotoo. Nung nanood sila, nabuksan lang kanilang pangunawa, gumaling yung kanilang sakit. Ganun po yung anointing. Katulad ng Bible. Ang sumulat po nito, minamahal, ay patay na lahat. Amen. Pero pag binabasa mo at pinaniwalaan mo yan,
ang nakasulat dito ay mangyayari sa buhay mo. Everybody say, praise the Lord. So, ganun ka-importante. No? Ganun ka-importante yung minamahal. It's either sinulat or sa pamagitan ng preaching. Ang malapastor, wala kang mabasang siya yung sumulat. No? Wala tayong mga magasin na kumbaga, ang malapastor talaga sumulat. No? Ang kanyang gift is preaching. Preach. So mayroong mga na re-record na hanggang ngayon mapapanood natin through technology, nasa mga YouTube, nasa mga Facebook, pinupost yan, mapapanood mo yon, no? Mapapanood. So yun po yung kanyang gift, preaching, to preach. So mapapanood mo yan. So dito tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Minamahal. Dito pinagpala ang mga Pilipino. Pilit na pinapanood na halos hindi na nila maintindihan dahil halo Tagalog, pero pilit nilang inuunawa. Dahil dito sila pagpapalain ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, parang salitang Ingles. Pilit nating pinag-aralan dahil nakikita natin malaking advantage. Dahil pag mag-abroad ka, hindi ka maka-abroad kung hindi ka marunong mag-Ingles. Dahil sa immigration pa lang, sa airport, ang magtatanong sa iyo, English, paano ka magsagot? Ang pipil-upan mo sa aeroplano, pagdating mo doon, English din nakasulat doon. Lingwahe din sa ibang bansa, English din. So, mapipilitan ka. Mapipilitan kang alamin. No? Dahil para aangat yung buhay mo. No? Advantage, kumbaga. Pag marunong ka mag-English, parang madali yung pag-angat. Madali ang paghanap ng trabaho. Parang ganon. Ngayon, kung gusto man nating makapasok sa langit, gusto man nilang makapasok sa langit kahit hindi sila marunong magtagalog, ay pinilit din ng mga Amerikano, mga ibang lahi, minamahal, na maunawaan ang Jesus Miracle Crusade dahil alam nila, dito sila maliligtas. Everybody say, praise the Lord. So, mayroon na po mga ibang lahi, marunong na rin silang magsalita sa salita natin. No? Naalala ko nga tuloy yung sa Cebu, may Amerikano minamahal na pumunta sa pastoral house. Siyempre yung preacher, pinilit niyang mag-English. English siya dahil para maunawaan. Tapos, ayun, magpabautismo na. Tuwa naman siya kahit pinawisan siya sa kay English, at least nagpabautismo mo na. Tumanggap na. Pagdating doon sa tubig, pagtingin, marumi, maarte yung Amerikano. Sabi niya, ayaw ko dahil marumi. Marunong pala magsalita ng... Kumbaga sa Bisaya pa, dili ko kay hugaw. Marunong pala sa Cebuano. Sabi niya, pambira Amerikano eh. Naubusan ako sa kay English, marunong pala mag-Cebuano. Marunong pala sa ating salita. Kung minsan ganun, magugulat ka, di ba? No, mga foreigner, biglang magsalita, alam niyo yung lingwahe natin. Bakit nila pinag-aralan yon? Advantage sa kanila yun dahil gusto nila sa bansa natin. Amen. Gusto nila, lalo yung mga old age na, mga senior citizen. Wala nang trabaho sila doon dahil senior citizen na sila. Pinipensyonan na lang, may pensyon, $1,500. Pag doon sila sa Amerika titira, ay wala pong kwenta yung pera na yon. Monthly, $1,500. Walang kwenta yon. Magrenta pa sila ng bahay, $750. Magkano na lang matira. Pero yung $1,500 pag sa Pilipinas, oy, buhay milyonaryo ka na dyan. Ang 1,000 is equivalent to 50,000 sa pesos. May 500 pa. So, 75,000 pesos per month. O di ba? Dito sila nagpuntahan kasi pag dito sila, talagang feeling mayaman talaga. 75,000 monthly.
Tapos maghanap pa sila ng asawa, makahanap pa sila ng mga bata-bata pa, kahit sila ay 60 years old na. Oh. Yung asawa nila na Pilipina, asawa, katulong, nandiyan na lahat. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, maging Filipino citizen pa sila. Oh. Mayroon na silang asawa, may katulong na sila. Oh. So magugulat ka, bakit kaya mga Amerikano na yan hindi naghahanap ng maganda? No? Ang hinahanap yung talagang galing sa bundok ng mga dalaga. Bakit kaya? Siyempre, pag maghanap ka ng maganda, magastos. Amen. Everybody say, praise the Lord. At hindi pa magtrabaho yan, maghanap pa ng maid yan. Amen? Bakit? Mautusan mo ba magtrabaho yung maganda? Naka-cutex yan, naka-lipstick yan, talagang alagang-alagang buhok. Talaga maghanap ng maid. Makagasto pa. Kung talagang halos walang linis yung kuko, may mga putik pa yan dahil kumakalmot-kalmot ng lupa. Hindi ka na magastuhan. Yan po yung dahilan na talagang gustong-gusto talaga sa Pilipinas. At maliban doon, mayroon pong nangyayari sa Pilipinas na hindi nangyari sa kanila. Yung kagalingan ng mga sakit na hindi umiinom ng gamot. Through prayer lang. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So mayroon pong time, mga 1990s yata yun, nagpuntahan yung mga doktor dito sa Pilipinas. Inalam nila bakit mataas ang recovery ng cancer dito. Hindi ganun ang recovery ng cancer sa Amerika o sa mga advanced na mga bansa. Mataas ang recovery ng cancer sa Pilipinas. Bakit kaya? Pumunta sila dito para pag-aralan anong sekreto. Alam magsabihin ng doktor, ay mga taga-Jesus Miracle kasi pumupunta, nililihan yung may sakit. Hindi. Kasi bawat pasyente may naka-record yan, naka-report yan. Kung cancer, talaga naka-record yan. Mataas ang recovery. Paano hindi mataas ang recovery? Puntahan ng preacher, ang hospital. Siyempre, mga doktor natin, hindi naman mga atheist yan. Pag magpaalam mo, sige, pray over nyo. We need your prayers. Amen. We need your prayers. Lihans. Pagkatapos ng lihans, pagtalikod ng mga manggagawa, magpaalam na doon sa doktor, Dok, labas na ako. Ay, hindi pa, sa record. Kailangan ka pang mag-stay dito ng ilang araw. Hindi po, magaling na po ako, Dok. Pirma ka. Sige, pirma. Punta ng Amoranto. Nagpatotoo. Pinuntahan ako sa ospital. Gumaling yung sakit ko. So, talaga namang advantage din yung huli tayo sa lahat. Kahit sa technology, pinakahuli tayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kahit nga sa bakuna, pinakahuli tayo. Dahil para mag-manifest talaga ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kasi kung lahat tayo minamahal ay kasing talino ng mga Amerikano, ng mga Hapon, ng mga German, ay hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos. Maging mga ateista na rin tayo. Amen? Tingnan mo yung mga estudyante sa UP. Piling-pili yan. Puro mga matatalino. Hindi ka makakapasok yan kung hindi ka makapasa sa UPCAT. Kung nakapasa ka man sa UPCAT, isang semester ka lang kung hindi ka makapasa sa kanilang pag-attend mo sa klase. Halimbawa, katsamba ka sa UPCAT. Tapos pag-enroll mo, ay hindi pala. Ganun. Yung professor ko lang sa Benguet State University, nung sabi, mayroon tayong professor galing UP. Tuwang-tuwa kami. Galing UP. Dito tayo pa-enroll. Para na rin tayong nasa UP nito. Pa-enroll kami. Pagkatapos ng enroll, kita. Magaling talaga. Mag-Tagalog, mag-English, magaling. Magaling magsalita. Unawaan mo talaga. Binigyan lang kami ng handouts. Kinuha yung class card namin, binigyan kami ng handouts. Tapos, bahala na kami mag-research. Hindi kami mag-meet the whole week. Next week, mag-meet tayo and prepare for an exam.
Exam? Wala namang didiscuss. Tinignan naman yung handouts. Nandoon yung mga yung i-discuss the whole semester. Nandoon yung mga references. Hindi lang isang libro. Inasanay tayo ng isang libro lang. Kung ano yung nakasulat sa libro na yon, memorizein natin. Hindi lang isang libro. Abot ng 20. Nung tinignan namin sa library, hindi mo pa mahanap. Pupunta ka pa sa ibang mga school. Sabi ko, mali yata yung napasukan natin. Pagkasunod na exam, halos walang pumasa sa amin. Sabi niya, sino yung gustong mag-back out? Get your class card. Halos kalahati. Kinuha yung class card. Lumipat kami na ibang professor. Sabi, ganun pala. Akala namin, ganun lang. Hindi pala basta-basta nga. Ha? Hindi pala basta-basta yung mga UP students. Kailangan pala magkaroon ka ng sariling library. Para papasa ka dyan. Talagang mga matatalino talaga mga tao dyan. Pero kahabagan ng malapi noon, minamahal. Nung napapunta ko ng UP Los Baños dahil sa ministry, nagseminar ako doon. Sabi nung kasama namin, di ba, magaling ka sa mathematics? Sabi ko, konti lang. Mayroon kasi akong mga estudyante, nagpa-enroll ng summer. Doon sa aming ministry, doon ang klase. Sa ministry namin kasi malawak-lawak din yung fellowship hall doon. Doon ang estudyante niya, mga kulang-kulang 30. Ito mga bagsak to, bumagsak sa algebra, college algebra. So nag-summer sila para papasa. Ikaw na nga ang magturo. So nung nandoon ako minimal, every time na nandoon sila, ako yung nagturo. Sabi ko, hindi ako taga-UP. Pero itong mga estudyante nito taga-UP, ako nagturo. Ibig sabihin, hindi pala lahat nakapasok sa UP, talaga matalino nga. Mayroon din bumabagsak. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So, tinuruan ko, gano'n, madali lang. Kasi bukas silang magtanong. Kasi hindi naman ako teacher. Tinuro, ganito ang shortcut niyan, ganito ang style niyan, ganito. Gusto mo may shortcut, ganyan lang yan. Natuto sila. Pero sa spiritual, minamahal nung pumunta na kami sa bundok, nandoon na yung mga estudyante, mga UPians, grupo-grupo sila doon. Hindi ko in-apply yung natutunan ko sa ministry namin. Ang in-apply ko yung Jesus Miracle Crusade. Kasi nakadalo ako ng krusada bago ko pumunta ng Los Baños. Nagpatotoo ako na ang Diyos ay nagpapagaling, nagbabago ng buhay ng tao. May sakit ako, gumaling. Halos lahat sila tumanggap sa mahal na Panginoon. Maliban na lang yung 3 dahil Christian na daw siya. Pero naniniwala siya, minamahal. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Samantala yung mga kasama ko, ginamitan pa nilang pa English, halos walang tumanggap sa kanila. So, kakaiba talaga ang Jesus Miracle Crusade, minamahal. May prueba. Amen. May ebidensya. Pag magpatotoo ka, tamimi lang yung nakikinig. Anong sikreto? Mayroon tayong propeta. May propeta ng Diyos na nalangin araw at gabi at pinatunayan po yan nung pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, ang lahat ng mga pastor ng iba't ibang sikta at denominasyon, palihim na kinukutya ang ating gawain. Katulad sila ng opinyon ng sanlibutan. Bakit kasi pumasok pa? Dagdag problema. O, di ba? Mayroon pa nga mga kapatiran na ano din sa kapanunood ng telebisyon, sa kapanood ng balita, pakikinig ng radyo, pagbabasa ng newspaper, pumasok na rin sa isip nila. Parang hindi yata nakatulong yung pagpasok ng malapastor. Pero may mga kapatiran, minamahal na talagang pagpasok hanggang paglabas, patay o buhay sa panampalataya. Matataas ang ranggo sa posisyon sa trabaho.
Pag pinagtatawanan na siya, sabi niya, pag may namatay sa kanila, mag-resign ako sa trabaho ko. Imagine. Itatya na yung kanyang trabaho kung mayroong nangyari sa amin. Ibig sabihin, taob ang kaldero niya. Ngayon, nung lumabas, buhay lahat. Lahat ng mga tumatawa, lahat na naglilibak sa kanya, hindi na makakatitingin sa kanya ng harapan. Nakayuko sila, pinahiya sila ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, imagine, 3 months yun, minamahal. 3 months. Ha? Yung iba nga, nabalitaan ko, kinukuskus na nila yung logo ng gano'n sasakyan ng Jesus Mercoside. Ayaw nilang mapansin ng mga tao na Jesus Mercoside sila. Kasi kung nanghina na nga sa panampalataya, nahiya sila eh. Nahiya sila. Kasi may binalita na pinugutan ng ulo, hindi na nila ma-confirm kung totoo o hindi. Pero alam mo naman, pag media na kasi, mayroon kasi tayo, kuminsan tayo, nabibrinwash na tayo, araw-araw nakikinig ng radyo, akala natin lahat na binabalita ng ating pong pinapakinggan sa telebisyon na papanood natin, akala nila totoo yun. Amen. Yung pala fake news lahat. Hindi pala totoo. Amen. Yung mga hilig sa drama sa radyo, tapos yung iba umiiyak-iyak pa. Kayo lang niluloko niyan. Subukan yung manood kung mag-record sila. Ako, nakapanood na ako dyan. Nakapasok na ako sa Bumbu Radio sa Cebu. Nanood ako ng nag-record ng drama. Halos 2 o 3 tao lang nandoon. Pero ang isang tao, maraming alam na boses. Pwede niyang boses matanda, pwede niyang boses babae, pwede niyang boses lalaki. Tapos may sound effects pa yan. Tapos kunwari maglalakad, akala mo naglalakad sa maraming mga dahong kahoy na inaapakan. Mga tape na, yung mga tape mong dati, yung lalaki, ng mga luma, yun ang nilagay sa sahig. Pag inaapakan kasi yun, maingay yun eh. Yun lang pala yun. Tapos daming microphone dyan. Teka, niloloko lang palang mga tao dito. Sa drama. Kung pakinggan mo doon sa radyo, kuminsan pag sasaksakin, advertisement. Ano kayang mangyari? Bukas naman, ito tuloy bukas. Halos wala kang magawang trabaho. Batayan mo yun. Nasaksak kaya yun? Tatamaan kaya? Di ba? Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ganyan, umiikot po yung ating buhay. Drama. Oh? Nung nasarado yung ibig sabihin, apektado ang mga tao. Halos itapon na yung kanilang TV dahil manood tayo. Wala namang yung paborito ko. Wala na. Pero kung salita na malapinon, halos hindi makinig. Pero yung mga ganon, mga drama, mga telenovela, wala naman sila magawa, wala naman sila makuhang kabutihan doon. Amen. Samantala, pag makinig ka sa salita ng Diyos, faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Pag ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos, lalakas yung panampalataya mo. Pag lalakas ang panampalataya mo, hindi ka tatabla ng sakit. Amen. Bakit minamahal marami ngayon natatamaan ng sakit? Kahit member ng Jesus Mercoside? Okay, nakinig kayo. Dito lang. Ilang oras lang. Ilang oras ba yung gawain natin? Pero pagkatapos dito, ano pa ang pinapakinggan nyo? Netflix. Nanonood ng mga movie. Ayun. Hindi na kailangang pupunta ka sa mga cinema. Kasi talagang binabawal sa atin ang panonood ng sine. Pero, hindi bawal yung panonood sa cellphone, di ba? Sino naman ang mag-regulate niyan? Sino magbantay? Halimbawa, stricto magulang nyo. Ang unang gagawin nila, babantayan lang ang magulang kung humihilik na. Nanood na sila. Buong gabi na yun, walang tulog-tulog. Matulog, 5:00, 6:00. Ayun, mahihina ang resistensya. Dahil mahihina ang resistensya, pagdaan ni COVID, ay dito na ako mahina ang resistensya. Amen.
Everybody say, praise the Lord. Maliban na lang kung ikaw ay nagpuyat sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Kasi pagpupuri sa Diyos, nag-invite ka ng presence ng mahal na Panginoon, minamahal. So lalakas ka. Diba? Mayroon pa tayong overnight. Pagkatapos ng overnight, hindi naman tayo inaantok. Malakas tayo. Pero subukan mong hindi matulog na hindi naman patungkol sa Panginoon, ay talagang para kang lalagnatin. Para kang magkakasakit. Kakaiba talaga yung spiritual law, minamahal. So sabi ko nga kanina, dalawa lang po yung batas. Naturalism at saka spiritualism. Natural law at saka spiritual law. Pag ikaw ay lalakad sa natural law, siyempre, pag magkasakit, sa natural na paraan ka, magpapagamot. Padoktor, bakwak doktor, ano pa mga herbal-herbal dyan. Pero kung lalakad ka sa spiritual law, pag ikaw ay magkaroon ng problema, magkaroon ka ng karamdaman, magkaroon ka ng sakit, ikaw ay aasa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So ang ating mahal na pastor ay lumalakad sa spiritual law, lahat minamahal, ang tinuturo sa atin, sa Panginoon talaga tayo magtitiwala. Nung pumasok siya sa kampo ng Ambusayap, ni-rebuke pa nga niya yung checkpoint na hindi kami harangan. Imagine na yun. Kung talagang alanganin ng mahal na pastor, pagdaan sa checkpoint, sana, checkpoint, nandito kami. Harangan nyo kami. O hindi. Rebuke natin. Pray tayo na hindi tayo harangan. Hinarangan lahat ng mga sasakyan, pero nung tumapat yung sasakyan namin, hindi kami hinarangan. Lusot. Pagtingin ko sa side mirror, pati yung jeep na kinargahan ng bigas, kasi nanghingi ng bigas yung Abusayap, para payagan kami makapasok. Kaya ayaw talaga ni Robot eh. Sabi ni Robot, huwag na silang pumasok dito. Hindi ko sila mababantayan. Namumblima na nga ako dito sa hostage namin dahil gustong kunin ng ibang grupo. Papasok pa sila. Hindi ko sila mabantayan. Sabi ni mahal pastor, papayag si Commander Robot o hindi, pasok tayo. So, nung nalaman ni Commander Robot yun, sabi, sige, kung pipilit sila papasok, magdala sila ng bigas, 35 sacks, at magbigay sila ng pera, 3,000. Dinagdagan pa ng 500, 3,500 US dollars. So yung 3,000 sa equivalent ng panahon na yon ay 150,000 pesos sa panahon na yon. Sa ngayon, yung 3,000, pareho-pareho lang din, ano? Kasi tag 50, no? So 150 din. Kasi parang panahon ni Irap, mataas kasi yung value ng dollar eh. Parang umabot yan na ng 56 pesos yung $1 noon, panahon ni Irap. Tuwang-tuwa naman ng mga Pilipino, taas ng value, no, dollar. Laki ng pera ng padala ng abroad. Hindi nila alam, habang tumataas yung value ng dollar, bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Pag talagang sabihin mo na matatag ang ekonomiya ng Pilipinas, pag darating ang panahon na ang $1 ay 1 peso na ang equivalent. Yun, matatag ng ekonomiya natin doon. $1, 1 peso. So wala na mag-abroad. Kasi magpadala sila ng $1,000. Pagdating sa bangko, ang equivalent sa piso, 1,000 pesos din. Wala na. So yun, matatag na talaga ang Pilipinas noon, minimal, ang ekonomiya natin noon. Pag darating yung panahon na yan. So yung panahon na yun, sabi ni Robot, pag gusto sila pumasok, magbigay sila ng pera. $3,500 at saka 35 sacks of rice. Binigay natin yon. So sabi nila kidnap, mayroon bang kinidnap na ikaw pa ang magbigay? Para makapasok ka. Everybody say praise the Lord. Kidnap ba yon? Ang kidnap, naglakad ka sa isang lugar,
mayroong humintong sasakyan, bigla kang dinampot, pinapasok sa van na ayaw mo. Yun, kidnap yun. Amen. Katulad ng mga sipadan hostages, kinuha sila sa isla ng Sabah, dinala sa Sulu. Ayaw nila yun. Kidnap talaga yun. Katulad ng pari, mga guro at mga estudyante, ginawang human shield, kidnap talaga yun. Para hindi sila mabaril ng mga sundalo, ang mga Abu Sayyaf, kinuha yung pari, mga estudyante at mga guro, yun ang kidnap. Pilong mga pastor, ginordyahan lahat ng mga checkpoint para hindi makapasok, nagpasting para makapasok. Everybody say, praise the Lord. Nagbigay ng 35 sacks of rice, nagbigay ng 3,500 na pera para papasukin sa kampo ng Abu Sayyaf para magdala ng ebanghelyo. Kidnap ba yun? Amen? Ikaw na mismo ang nagdala sa sarili mo doon dahil yun ang misyon na binigay mo sa iyo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Bakit hindi kayo nakababa kaagad? May plano ang mahal na Panginoon. Kasi kung bumaba kami kaagad, sabihin ng mga tao, hindi naman sa totoo pumasok sila. Madali lang magpa-picture doon sa kahit saan-saan. Di ba? Kahit sabihin mayroong mga armado sa likod, madali lang magpa-picture kahit saan-saan na may armado sa likod. Madali yan. Maputo, may ma-edit pa nga yan ganoon Pero 3 months. Talagang na-confirm. Wala nga talaga sila sa baba ng Sulu. Nandoon sila sa kampo. Lumabas na yung mga balita, pugot ulo. Tuwang-tuwa naman yung mga pastor sa ibang sekta. Ayan kasi, ibig sabihin, walang himala. Ibig sabihin, hindi totoo. Nung nalaman, buhay pa. Sabi nung leader ng dating daan, ito, sinabi ni Evangelist Almeida, pina-play pa. Nakikinig sila sa DZRH. May programang DZRH yung dating daan. Malakas ang DZRH doon. Itong sinabi ni Pastor Almeida, play. Bang. Mga Abu Sayyaf! Mga demon possessed kayo, mga Abu Sayyaf kayo. Nandun sa tape. Pupunta ako dyan! Para iligtas sa mga hostages. Ayan, si Evangelist Almeida. Ayan, nandyan na sa kamay nyo. Patunayan nyo. Kasi pag lalabas yan, malaking patutuo yan. Sabi ng mga Abu Sayyaf sa amin, pumunta pala kayo dito. Mga Abu Sayyaf pala kami. Mga demonyo pala kami. Hindi na kayo makababang buhay. Malaking patutuo yan sa inyo. Paputok na yung commander. Brrr! Sabi ng pastor, sira yung Armalite mo. Plastic yan. Shoot me now. Sabi niya, plastic daw itong Armalite ko. Putok. Tutudasin na kita. Kinalabit sa harapan ng mga pastor. Walang balang pumutok. Yan yung kapangyarihan ng mga Panginoon. Amen. Pinaputok yung 45. Nagalit siya. Kung sumabla yung Armalite ko, itong 45 ko, wala pang mintis to. Pak, pak, pak. Diretso sa katawan. Tak, tak, tak. Wala din. Wala din. O yung narinig nung preaching ko to nung Merkulis, narinig ng kapatiran natin na anting-antingan, member ng Haring Bakal, nandito. Pagkatapos ng gawain, lumapit sa akin, Kuya, meron ako ipagtapat sa iyo at isurrender sa iyo. Ano yon? Anting-anting, Kuya. Parang tubo na plastic na transparent na may lana sa loob, tapos mayroong mga Latin, at mayroon daw meteorites na nilagay sa loob. Pag binabaril daw siya, tinataga, hindi siya natatablan. May mga Latin siya na alam niya. May ID pa siya, Haring Bakal. Nung narinig ko na yan, yung Haring Bakal na yun parang mayroon yatang pelikula na ganyan. Kasi member sila ng Tadtad sa Ilagagang sa Mindanao. Na-recruit siya dito sa Luzon. Gano'n. Sabi ko,
Ano mang, ba't mo naisipang isuko to? Kuya, kahit nabautismuhan ako pag nandito ako sa gawain, pag kumakanta yung Fine Square, nanlilisik yung mata ko. Namumula doon siya, tapos parang nanginginit yung katawan niya. Tapos atras na siya, pupunta doon siya may CR. May mga multo din sa CR eh. Sabi ko, sunugin na natin to. Sabi ko, ano pa? Every Tuesday at saka Friday, yan daw yung panahon na para daw siyang madidimong poses. Nanglilisik yung mata niya, tapos uminit yung katawan niya, parang nangapoy. Kasi, liyans kita. Sinunog namin ni Brother Benji sa likod siya, no? Nasunog ba siya? Sigurado ka walang naiwan? Kasi pag may naiwan, pag makita ng iba, baka sabihin, uy, naghimala, hindi nasunog. Di ba? Ganun. Sa Bohol, na born again yung, kapatiran. Pinaanod niya sa ilog yung mga ribulto. Itumungtong sa bato. Naanod nga pagdating sa unahan, tumungtong sa bato. Nakita ng ibang tao, naghimala si Santo Niño. Tumungtong sa bato. Saan ka galing to Santo Niño na to? Bakit naligaw? Gusto siguro maligo. Tumungtong sa bato. Ay talaga kinuha. Binalita, mayroon akong natuklasang Santo Niño. Tumungtong sa bato, sa gitna ng ilog. Talaga naghimala na tuloy. Tingnan mo. So, pag hindi mo sundin yung nasa Bible, sabi ng Bible, sunugin mo, wasakin mo. Wala namang himala. Nung sinundog natin, di ba? Nung pumasok ako sa kwarto, anong ginawa niyo sa likod? Nisunog kami ng yung anting-anting ni Brother Alvin. Yan pala yung aso. Nagtakbo-takbo. Anong takbo-takbo? Nagtakbo-takbo doon sa loob. Mayroon daw parang may nakitang tao dito. Wala namang tao dito. Nako ba? Talaga naman. Mayroon talagang masamang espiritu, no? Amen? Oh. So sabi nga ng Bible, minamahal, sa paglilingkod natin sa Malapinon, huwag talagang magpatumpik-tumpik. Work out your own salvation with fear and trembling. So iwasan po yung mga bagay na nagpapahina sa ating pananampalataya. So itong taon na to, minamahal, itong buwan na to, dito po natin i-revive yung ating pananampalataya. At least mayroon tayong maalaala, kung hindi man natin ma-maintain yung 100% faith every day, at least every year, mayroon tayong selebrasyon na yung pananampalataya talaga ng mga kapatiran noon, sumagad sa 100% lahat. Amen. Kasi hindi lang po kami ang naapektuhan doon sa kampo ng Abu Sayyaf. Pati mga kapatiran naapektuhan din. So lahat nakiisa, nag-ayuno, nanalangin, tumangis. At nangyari po nung panahon na yon, 24 hours na pagpupuri ang lahat na pastoral house. Palit-palitan po yun. Walang tigil na pagpupuri. Talagang grabe. Lalo na yung military assault na. Tapos nabalitaan, hinang-hina ng mahal na pastor. Nabalitaan yun, na-headline yun, ng pastor, hinang-hina na. So, dumating po yung panahon na puro solemn ng kinakanta. Kasi hindi na po natin kayang kumanta ng joyful na ang mahal na pastor nasa panganib nasa bingit ng kamatayan. Amen. So talagang tumangis na lahat, nanalangin na lahat, minamahal. At pagkatapos na yun joyful na mga kanta, tagumpay! Amen. Everybody say praise the Lord. Yung mga kapatiran na nagdududa, yung mga preachers na nagdududa nung panahon na yon, hindi sila makataas ng kamay. Nung kinanta, victory is mine. Hindi siyempre parang nahiya ka sa mahal na Panginoon. Nakakahiya sa Diyos. Dahil hindi ka nga naniniwala na makalabas buhay eh. So nasaan sila? Unti-unti silang sinipa, unti-unti silang nawala, nagtatag sila ng ibang grupo, at akala nila pagtatag ng ibang grupo, pupunta sa kanila ang mga kapatiran dahil nakita hinang-hina ng mga pastor sa physical, dito na tayo kasi mga pastor, babalik na lang tayo dyan pag makatayo na yan at makapreach uli. Mga bastos, no? Grabe yun.
Pinagpala sila sa Jesus Miracle Crusade. Dito sila naturuan. Dito lumagwag kailang panampalataya. Tapos, imbitahin yung kapatiran. Magsiparit muna tayo. Antayin lang natin na maghimala ang Malapinon. Makabalik ang malapastor mag-preach. Balik tayo dalo. Ay, mga bastos talaga. Di sinipa silang tuluyan. Amen. Yung mga kapatiran na naniwala sa kanila, napansin, nagbalikan yung sakit. Balik tayo. Ang nasa isip nila, hindi magtatagal ang malapastor. Nangamatay na sila lahat, ang malapastor buhay pa rin. Pinahiya sila ng mahal na Panginoon. Amen. Diyos lang talaga ang may hawak sa buhay ng tao, minamahal. Yung mga iba, pag makita ang malapastor, nag-iisip, bakit hindi siya nakarecover? Ayun nga, patay na sila. Malapastor buhay pa rin. You cannot question God. Amen. Pag sinabi mong ganon, parang kinestyon mo ang Diyos. Hindi naman si malapastor nagpapagaling Ginamit siya ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Kung talagang yun ang kalooban ng mahal na Panginoon, wala naman siyang sakit. Kung may sakit siya, hindi siya tatagal ng 21 years. May sakit ka Nanghina lang yung katawan niya. Sino ba sa atin, mabuhay ka ng 3 months na walang kain-kain? Mayroon ba dito? Di ba? Kaya mo bang magpasting ng 3 months? Araw at gabi, walang kain? Hindi. Propeta talaga siya ng mahal na Panginoon. Bago yun, 40 days, day and night, walang kain. So, 3 months plus 40 days. 90 plus 40. 130. Mayroon ba dito sa Bible mga basa natin na nagpastay ng 130 days? Di ba? Sabi ng Malapinon, mas higit pa ang magagawa nyo dahil ako ay babalik na sa langit. Uupo na ako sa trono. Amen. Pag sasabihin, parang nilampasan pa niya ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon mas higit pa ang gagawa nyo dahil ako ay babalik na sa Ama. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Kasi pag ang mangyayari sa huling araw, ang mga Krisyano, ay paglaruan ni Satanas, sinong babalikan ng Malapino na irarapture? Wala. Wala siyang babalikan na irarapture. Kasi pinaglalaruan ni Satanas. Takot ang mga Krisyano. Takot mapugutan ng ulo. Ito, mag-ano na lang tayo. Magbalik Islam na lang tayo, kaya baka pugutan tayo ulo. Sinong babalikan ni Kristo? Magpapakuna na lang tayo para hindi tayo matanggal sa trabaho. Sino nga ang babalikan niya? Sabi pa nga ng ating presidente, pag ayaw nung magpabakuna, akyatin kayo ng gabi at tusukin na lang yung... Bakit? Makareview ka ba kung humihili ka? Nakaikot na yung... Huwag maingay. Tapos, di ba? Hindi ka talaga makarebuke Pagkatapos ng umaga, natusukan na ka pala. Di ba? Pero, nung nandoon sa kampo ng Abu Sayyaf, ang ating malapasok kasama ng 12 Prayer Warriors, pilit kaming pinatulog, ginaganon yung noon namin sa Alvar Light para makatulog. Tapos nung nakatulog na kami, pwede kaming pugutan ng ulo. Pwede kaming waswasan ng Armalite. Karrak, patay kami lahat. Pero nagawa na ba nila yon? Hindi. Bakit? Protected kami ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, touch not my anointed. Amen. Nagsalita lang si Abu Sabaya, hindi na makalabas sila buhay. Gawin naming fertilizer sila dito. Anong nangyari? Sila ang naging fertilizer. Ang Jesus Miracle Crusade, lumalago at lumalago. Tuloy-tuloy ang paglago. Amen? Magsalita ka kahit sino dyan, huwag lang sa Jesus Miracle Crusade. Huwag lang sa propeta ng mahal na Panginoon.
Amen. Katulad ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, stupid God, sabi niya. Ibig sabihin, pag stupid, yung Diyos nyo ay baliw, walang kwenta. Walang problema yon kung ang tinutukoy niya, yung Catholic God. God ng ibang mga religion. But our God is not stupid. He is the creator of the universe. Amen. Everybody say, praise the Lord. Buhay ang Diyos natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. At yan ay pinapatunayan natin. Kahit libre pa. Kahit bigyan ka pa ng 1 milyon. Pagkatapos ng turok, o ito, 1 million. Mas pipiliin pa rin natin na tumayo sa pananampalataya. Amen? Wala na yata nag-amen. Ito, Brad. Ito, para maniwala ka. 1 million. Bakit po? Torok tayo. Lord, hati tayo sa 1 million, Lord. Pwede ba yung ganun? Tithes ko sa iyo to, Lord. Malaki na rin, 200,000, Lord. Kung panampalataya ng pag-usapan, stand your faith. Fight a good fight of faith. Everybody say, praise the Lord. Total, hindi naman 100% ang kanilang target. 70%. Kahit tayo na yung 30% na yon. Amen. Tayo na yung 30%. Kasi sa 70, sabi nila, magkaroon ng immunity. O sige, sa kanila yung 70. At tayo na yung 30. Sa 100 million, 30 million magpabaptize in the name of Jesus Christ. And then compared to 70 million na umasa sa mga scientists, mga inventong gamot. And then pag-aralan natin, sinong malakas? Itong 30% o itong 70%? Amen? Sigurado yan. 30%. Pag ang 30% na yan ay fully, dito fully vaccinated. Ito naman fully baptized. Nabautismohan lahat. Amen? In the name of Jesus Christ, for the remission of sins, para matanggap nilang kapangyarihan ng Banal na Espiritu at makakapasok sila sa kaharian ng langit. Awitan po natin ito, mahal na Panginoon, minamahal. Mapalad tayo. Mapalad tayo sa lahat na mapalad. Ang bansa natin ay bansang hinirang. Lupang hinirang. Yun nga yung ating kanta sa ating national anthem. Ang title sa ating kanta, Lupang Hinirang. Ibig sabihin, chosen land. Chosen nation. Hinirang ng Diyos. Lupang hinirang ng Diyos. So mayroon siyang plano sa Pilipinas. At inilagay tayo sa pinaka-last, pinakahuli. Parang walang kwenta. Pagdating, baliktad ang mangyari, nangunguna tayo ngayon. Pagbaliktad rin, first tayo. First tayo. Nahuli tayo sa mata ng mundo, pero nangunguna tayo sa mata ng Diyos. We stand by our faith. And we will show to the whole world that our God is a true God. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and His name is Jesus. Ikaw, ako, tayo ay kasamang tatayo katulad kay Shadrach, Meshach at Abednego. Katulad kay Daniel sa panahon ni King Darius. Shadrach, Meshach, Abednego sa panahon ni King Nebuchadnezzar.
at Jesus Miracle Crusade International Ministry sa ating kapanahunan ngayon. Hallelujah!